Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Hesus Nazareno. Araw ng linggo at dakilang kapistahan ng ating Kristong Hari. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva Jesus Nazareno! Viva Kristong Hari! Viva Jesus Nazareno! Palakpakan natin muli ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tunay nga pong pinagpala ang araw na ito. At tayo ay pinagpala dito sa ating simbahan sa Quiapo sa unang pagkakataon. Kundi ako nagkakamali sa simbahan sa Arkidiocese ng Maynila, nagkaroon tayo ng ordinasyon kahapon sa pagkadiakono at saksi ang ating simbahan sa unang pagkakataon. Kaya't welcome din natin, pasalamatan natin ang Panginoon para kay Reverend E.J. San Diego. At sa darating namang Sabado, kaya sabi ko, pambihirang pagpapala ang ibinibigay sa ating simbahan. May bagong diakono at magkakaroon din tayo ng bagong pari. At siya'y kasama rin natin dito sa ating simbahan. Kaya tayo'y natutuwa ngayong dakilang kapistahan. Sila ay magkasama ngayon, pagdasal natin sa darating namang Sabado o ordinahan sa pagkapari, si Reverend Jess Madrid. Palakpakan din natin. Kaya maraming isinusugo sa atin ang mahal na pong Hesus Nazareno bilang pagpapastol. Sapagkat kapag may pastol, may namumuno, katulad ni Kristong Hari, ito'y sagisag ng pagmamahal ng Diyos. At tuwing kapistahan ng Kristong Hari, sinasariwa din ng ating mga mahal na hijos del Nazareno ang kanilang pagtatalaga, paglilingkod, at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga, naririto ngayon sa mga nagsisimba, nagtataka kayo, bakit maraming mga gwapo at mga magigiting at makikisig na lalaking nakaputi ang ating mga hijos del Nazareno. Palakpakan natin ang ating mga hijos del Nazareno. Mukhang tumututol kayo nung sinabi ko mga magagandang lalaki, no? Ayan. Napakaganda na ngayong linggo ay kapistahan ni Kristong Hari. Ngunit tandaan natin, iba ang paghahari ni Jesus Nazareno. Kung ang paghahari sa mundong ito, sigaan, mayabang, nang mamaliit, laging nasa taas, iba ang paghahari ni Jesus Nazareno. Kaya nga mga kapatid kong ihos, kung sinasabi natin tayo sumusunod kay Jesus Nazareno, tandaan natin, ano ba ang pamumuno at paglilingkod ni Jesus Nazareno? Sa unang pagbasa, narinig natin kay Ezekiel, ang mga Israelita ay nasa Babylonia, tinapon sila, naghihirap sila ngayon. Bakit? Dahil naging pabaya at tiwali ang kanilang mga hari. Balikan natin yung kasaysayan. Yung mga taga-Israel daw, nainggit sila sa mga kapitbahay nila. Dahil yung mga kapitbahay nila, may mga hari, sila wala. Kaya sabi nila kay Samuel, sabihin mo sa Diyos, gusto namin ng hari. Nagalit si Samuel. Sabi ni Samuel, bakit gusto niyo pa ng hari?
Kaya nagsumbong siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, yung bayang pinili mo, humihingi ng hari. Sabi ng Diyos, hindi ikaw ang tinatakwil nila. Ako ang tinatakwil nila. Dahil ako ang kanilang hari. Kaya sabi ng Diyos kay Samuel, sabihin mo sa taga-Israel, ito ang mangyayari kapag meron silang hari. Kaya bumalik si Samuel sa mga taga-Israel. Sabi niya, gusto niyo ba talaga ng hari? Pag may hari kayo, yan ang magyayabang-yabangan at mga-api sa inyo. Payag ba kayo nun? Pag nagkaroon kayo ng hari, yan ang magbubuwis sa inyo. Kukuhanan kayo ng pera, yung pinagpaguran ninyo. Pag nagkaroon kayo ng mga hari, kukunin ang mga anak ninyong lalaki, ipapadala sa mga digmaan at mamamatay. Gusto niyo ba ng hari? Kukunin ang mga anak ninyong babae, gagawing mga katulong at asawa. Gusto niyo pa ba talaga ng hari? At ang nakalulungkot, ang sagot ng Israel, di bali na lang, gusto pa rin namin ng hari. Kaya anong nangyari sa Israel? Nagkaroon nga ng hari, mga pinuno. Pero alam natin yung mga pinuno, yung ilan sa kanila, naging palalo, naging kurakot, naging bastos, naging mamamatay tao. Hindi karapat-dapat. Kaya anong nangyari? Nagdusa ang Israel. Pero sino ang dapat sisihin? Sila. Kasi sila pa rin yung nagpumilit magkaroon ng pinunong ganoon. Alam nyo mga kapatid, minsan di na tayo natuto. Minsan nagtataka tayo, bakit tayo naghihirap? Bakit tayo nagdurusa? Bakit tayo nagkakagulo? Tayo rin naman ang pumipili sa ating mga hari, sa ating mga pinuno. Kaya nga't narito ang ating mga pinuno at pinagdarasal natin na ang mga pinuno ng ating Hijos del Nazareno maging katulad ni Kristong Hari. Wag na wag sanang matulad sa mga hari ng Israel na nakalimot sa kanilang pagtawag. Anong sabi ni Ezekiel? Sabi raw ng Diyos, itong mga hari na ito, kung hindi niya kayo hahanapin, ako mismo ang hahanap sa inyo. Kaya ngayong araw na ito, may dalawang salita akong gustong baunin nyo na sinabi ni Jesus Nazareno. Anong salitang ito? Ako mismo. Ako mismo. Kasi sabi ng Diyos, kung hindi yan gagawin ng mga hari, ako mismo ang gagawa nito. Kung hindi kayo lalapitan ng mga hari at mga pinuno, ako mismo ang lalapit at maglilingkod sa inyo. Naalala nyo, sa umpisa, tayong hinahanap. Diba naalala nyo nung eleksyon? Hinahanap tayo, kahit nasa bahay ka, kakatuking ka pa. Ang layo-layo mo na, hahanapin tayo at kakamayan tayo. Ngayong nahalal na, hindi na natin mahanap. Ang hirap ng makausap, ang hirap ng makipag-appointment. Samantalang nung halalan, sila pa ang nagkukumahog makita tayo. Matuto na tayo. May mga ihos na nahalal, na chairman at mga kagawad, tandaan ninyo yan. Baka mamaya kayo na ang hinahanap, dati-rati kayo ang naghahanap. Nung una kayo ang nagmamakaawa, ngayon gusto nyo magmakaawa kayo sa akin. Pag may kailangan kayo, magmakaawa kayo sa akin. Samantalang paghahalalan, ikaw ang nagmamakaawa sa bayan. Ikaw dati, paglilingkuran ko kayo. Baka naman pag naupo ka na, paglingkuran nyo ako.
Tandaan nyo, ang sabi ni Jesus Nazareno, pag hindi kayo maglingkod, ako mismo ang maglilingkod. Pag hindi kayo naging tapat, ako mismo ang magiging tapat. Pag hindi nyo sila pinagkaisa, ako mismo ang magkakaisa sa kanila. Kaya malaking babala kapag pinabayaan natin katulad ng mga hari ang ating tungkulin. Mga brad, mga headlays, mga officers, tandaan niyo yan. Sinasabi ni Jesus Nazareno sa ating lahat ngayon, pag hindi nyo ginawa ang nararapat sa samahan, siya mismo ang gagawa ng paraan. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Pag hindi ninyo pinagbuklod ang samahan, siya ang gagawa ng paraan. Pag hindi nagkaroon ng disiplina, pagmamalasakitan at pagtutulungan, siya ang gagawa mismo ng paraan. Kung tayo'y pagtataguan ng mga pinuno at pababayaan, siya mismo ang lalapit sa atin. Kaya pala, napakakalakas ng loob natin lumapit sa Kanya. Dahil kakaibang pinuno si Jesus Nazareno. Ako mismo. Di ba ganun tayo? Naalala nyo, ako dati ho, pag inutusan ako ng tatay ko, maglinis ka. Aaminin ko sa inyo, minsan pasaway din ako. Hindi ako agad maglilinis. Pero para akong bubuhusan ng malamig na tubig, pag nakita ko yung tatay ko, kukunin yung walis at siya mismo ang magwawalis. Ganon ang gagawin ni Jesus Nazareno. Dahil siya ay tunay na hari. At kung tayo ay mga tunay na deboto, ganon din sana ang ating maging daan sa buhay. Ang lagi nating sabihin, ako mismo. Kung ayaw niyan tumulong, ako mismo ang tutulong. Yan ang tunay na ihos. Kung ayaw niyang makipagbati, ako mismo ang lalapit para magkaayos. Kung ayaw nilang magsama, ako mismo ang gagawa ng paraan. Sana po mga ihos, tayo rin ay magkaroon ng kusa. Tayo rin manggaling ang pamamaraan. Sapagkat ganon ang haring sinusunod natin. Kung hindi sila magsasabi ng totoo, ako mismo ang magsasabi ng totoo. Kung silang lahat ayaw pa rin, gusto pa rin ng away, ako mismo para sa kapayapaan. Yun daw ang tunay na alagad ni Jesus Nazareno. Ako mismo. At sa paglilingkod natin kay Jesus Nazareno, ipinapaalala din niya ang paglilingkod natin sa Kanya ay paglilingkod din sa kapwa natin. Kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, sa kapatid mong ihos, ganon din ang ginagawa mo kay Jesus Nazareno. Ako mismo, dahil yang kasama mo, sinasabi rin ni Jesus Nazareno, ako mismo din ang taong yan. Tandaan po natin yon. Yang kasama mo ngayon, natutuwa ka man sa Kanya o hindi, siya mismo, si Jesus Nazareno. Yung masasalubong natin, yung makakasama natin, saan man tayo naroon, siya mismo, si Jesus Nazareno. Kaya nga, di ba, sabi niya sa Ebanghelyo, nagugutom ako, hindi mo ako pinakain. Nauuwaw ako, hindi mo ako pinainom. May sakit ako, hindi mo ako tinulungan. Sino? Tanong ng mga tao. Sila ay ako mismo. Kaya mga kapatid, ito ang ating ipagdasal. Madaling sumigaw
na Viva Jesus Nazareno. Madaling sumigaw, Viva Kristong Hari. Ngunit kalakip nito ay umalingaw-ngaw nawa ang sinasabi rin ng ating mahal na Panginoon, ako mismo ang lalapit sa inyo. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Ako mismo ang iyong kapwa. Sana tayo din, lalo na ang mga hijos del Nazareno natin, masabi nyo rin sa Kanya, ako mismo ang susunod sa iyo. Ako mismo ang magpapakita sa iyo. Ibig po naming makita si Jesus, ang hiyaw ng bayan. Ibig po naming makita si Jesus, ang hiyaw ng mga milyon-milyong deboto. Mga hijos del Nazareno, sa inyo unang nilalatag ang pakiusap na iyan ng bayan. Ibig po naming makita si Jesus. At sana kayo mismo ang magsabi, ako mismo magpapaubaya, ako mismo magpapakumbaba, ako mismo bababa para lumitaw si Jesus Nazareno, para makita si Jesus Nazareno. Ako mismo ang magpapakita kay Jesus na ating Hari. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming Hari. Salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataong sumunod sa inyo. Tulungan niyo po kami. Ipakita kayo, hindi lang sa traslasyon, kung hindi ipakita kayo sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.